Nagambala si Angelina hanggang may lumitaw sa kanyang ulo. May kinalaman ba si Benjamin sa kung ano nangyari kay Clarence Ilagan? Tanong niya. Natameme si Glenn. Bakit? Sa tingin mo meron? Hindi ba na si Clarence Ilagan mismo nagpahamak sa sarili niyang sugal? Anong kinalaman ni Benjamin doon? Humigop si Angelina ng tubig at sinabing, siya ang nagplano noon. Sinabi niya rin siya sa akin na lumuhod ako't magmakaawa. Naubusan ng salita si Glenn. Kinuha niya ang sariling baso ng tubig at uminom. Sinabi niya, ano bang ginagawa niyong dalawa? Bakit lagi nag-aaway ang mga nasa relasyon katulad niyong dalawa? Mukha tuloy sinasadya niyo. Nahahanap niyo ba ang kaligayahan sa away niyo? Natural na tumanggi si Angelina na aminin yon. Wala akong kakaibang libangan. Siya lang ang palaging napapansin ako. Natumpok mo. Paniguradong ganun din ang nararamdaman niya. Kaya paniguradong hindi kami magkakaayos. Sinabi ni Angelina, sumimsim ulit sa kanyang tubig. Ang ibang tao ay mas nahuhulog kapag mas nag-aaway sila. Karamihan naman sa mga relasyon ay naghihiwalay kapag mas nag-aaway. Sagot ni Angelina. Sa tingin mo ba na mas bagay si China Chavez sa kanya? Wala namang nangyaring mali sa loob ng 10 taong magkakilala sila. Walang nangyaring masama dahil walang nakakita. Walang nararamdaman si Benjamin kay China. Siguro nga, halos nakalimutan ko na. Ang babaeng minahal niya ay ang babaeng mukhang prinsesa. Pagkatapos ng tanghalian, kumuha ng taxi sa Angelina papunta ng Montenegro Industries. Pinadala ni Glenn ang malabundok na pinamili, pabalik sa mansyon ng Ilagan, tapos ay nagmaneho, papunta sa Sterling Group. Siyempre, hindi niya makakalimutan kung gaano niya pinagmayabang ang tagumpay sa harap ni Benjamin. Binilhan ko siya ng tantupbot isang regalo ngayong umaga, sambit ni Glenn. Tuwang-tuwa siya. Bumalik si Benjamin kay Glenn at sinabing, pinilit mo ba siya doon? Mayabang na tinaas ni Glenn ang kanyang kilay at sinabing, tingin mo. Tinaas ni Benjamin ang kanyang mga kilay at tahimik na pinanood ang kanyang ensayo. Nang tinanong ko siya kung gusto niya ng bracelet, tumitig siya sa isang kwintas ng halos 3 segundo. Binalikan ko yon pagkatapos niyang umalis. Kinuha ni Glenn ang alahas sa kahon at binuksan ito. Pinapakita ang brilyanting kwintas. Maliit na mga brilyante kaya hindi ganun kamahal ang kwintas. Ibigay mo yan sa kanya pag uwi mo mamaya. Sinabi ni Glenn habang pinasa ang kahon kay Benjamin. Pinaglaruan ni Benjamin ang kahon gamit ang kanyang mga daliri. Ang matalim niya mga mata ay nakatuon kay Glenn habang nagtatanong, paano mo nagawang tanggapin niya ang regalo? Sinabi ko sa kanya ng unang kaarawan mo pagkatapos ng insidente. Umismid si Benjamin at pumitik. Malayo pang kaarawan ko. Tinutulungan ko lang mabuhayan siya, ani ni Glenn. Hindi siya mukhang masaya sa labas pero sigurado ako masaya siya sa loob-loob niya. Wala ka natulong, sinabi ni Benjamin sa mababang tono. Nanatiling tahimik si Glenn. Akin ang resibo, sambit ni Benjamin. Ayos lang yun, kuhanin mo sila bilang regalo mo sa iyong kaarawan, tugon ni Glenn. Akin ang mga resibo, sigaw ni Benjamin. Nakabalik sa bahay si Angelina ng gabing. Pinadala kong lahat ng mga regalo sa iyong silid, madam, sinabi ni Mrs. Bustamante. Pumulang mukha ni Angelina habang sinasabi, salamat, nandito na ba si Benjamin? Nakabalik siya kaninang alas 4 ng hapon. Agad na tumakbo na mabilis ang puso ni Angelina. Bababa ako pagkatapos niyang kumain ng hapunan. Akyat lang ako sa kwarto ko. Nang nasa silid na siya, nagsimulang ilabas ni Angelina ang mga regalo sa loob ng mga bag. Napansin niyang pula at parisukat na sukat ng kahon. Hindi ko napansing binili namin to ngayon. Bulong niya sa sarili at binuksan ng kahon. Ang kwintas sa kahon isa napansin niya at nagustuhan niya. Sa tindahan ng alahas kanina, sigurado si Angelina na hindi nila binili ang kwintas noong umagang yon. Paano nangyaring nandito ito sa harap niya ngayon? Lumabas siya sa kanyang kwarto at nakita si Benjamin pababa ng hagdanan. Sinubukan niya ikalmang kaba sa loob niya at tinanong, anong meron sa kwintas? Sa labas mukhang wala lang yun para sa kanya pero taliwas ang sinasabi ng kanyang sarili. Sigurado siya na sinabi ni Glenn ang tungkol dito. Kaunting nihirapan ang ekspresyon ni Benjamin habang sumagot siya. Binili ni Glenn. Matapos ang ilang saglit, dagdag niya. Tiningnan ko ang presyo at sobrang mura nito. Walang may gusto nito kaya binalik ko na lang sayo. Pinagtagpi-tagpi ni Angelina ang mga salita sa kanyang utak at sinusubukang alamin kung paano ibabalik ang kwintas sa kanya. Pero naging blankong utak niya. Binigay niya ito sa kanya dahil mura't walang gustong tumanggap dito.
Ang galing! Sa kasong yun, itatanggapin niya to. Sabay na tayong kumain, tawag sa kanya ni Benjamin. Gustong tumanggi ni Angelina pero naging mas tapat ang katawan niya kaysa sa utak niya. Dahil ba tinanggap niya ang mga regalo na yon sa kanya? Ang dalawa sa kanila ay umupo sa kanilang mga upuan sa hapagkainan. Nang magsimulang maghanda si Mrs. Bustamante ng hapunan, umalis kaagad siya pagkatapos at lumabas ng silid. Kinuha ni Angelina ang pagkain at mabagal na kumain. Kinuha ni Benjamin ang pagkakataon para tanungin siya, sabayan sa kanyang hapunan. Ibig sabihin ba nun na may sasabihin siya kay Angelina? Sa punot dulo noon, malamang ay binigyan siya ng biyaya mula kay Glenn para ibigay ang mga regalo na yon sa kanya. Hindi ba? Ang sunod-sunod na pag-iisip ay tumalbog sa paligid ng kanyang ulo habang ang piraso ng karne sa dulo ng tinidor ay nanatili lamang sa ere. Nang hindi inaabot ang kanyang bibig, napansin ni Benjamin na nag-aalalang mukha ni Angelina at tinanong, "Anong iniisip mo? Tinawagan ka ba ni Cesar Chavez?" Kumagat si Angelina sa kanyang pagkain at sinabing, "Kilala mo ba siyang mabuti? Magkaklase kami," kalmadong sagot ni Benjamin. "Gusto mo bang makita ang mga dating nobya niya?" Nabilaukan si Angelina sa kanyang pagkain at bayolenteng sumubo. Binaba niyang kutsilyo tinidor tapos ay malaking lumagok na tubig. Agad na sumulpot si Daryl kung saan at lumusot sa pagitan ng lamesa sa kanyang tabi. Bumalik si Angelina sa mga papelas at binaling ang titig sa kanya. Tumitig siyang mabuti dito. Nakita niyang kakaibang asta niya. Ang relasyon niya kay Cesar Chavez ay pawang negosyo lamang. Bakit hindi siya nagpakita ng impormasyon sa mga dating nobya ni Cesar? Nilabas niya rin ang lahat ng kaalaman tungkol sa kanya. Ang mga asta niya ay wala ng tama. Hindi inaasahan ni Benjamin na tititigan siya nito ng matagal. "Hindi ko alam na sinusubukan kanyang i-date," tanong niya. Nalaglagang pa nga ni Angelina, "Hindi ba niya alam na asawa mo ko?" "Alam niya, pero hindi pa pinalang kasal natin at maaring magloko ka." Base sa kanyang pagtataka, hindi makumpirma ni Benjamin na wala siyang alam sa tunay na motibo ni Cesar. "Tingin ko nga," sinabi ni Angelina habang kinuha niya ang papeles at nililipat ang bawat mga pahina. Lahat ng mga naging nobya niya at may magagandang pangangatawan. Maganda ang figura, lahat sila may magagandang labi. Ang pulang lipstick sa bagay sa kanilang labi na ganoon lahat kayong mga lalaki ay dapat magmahal ng ganito. "Ha?" Gumuhit ang mga labi ni Benjamin. Pinakita niya ang papeles kay Angelina para mapagtanto niya na hindi siya magugustuhan ni Cesar Chavez. Hindi para pag-usapan ng pag-ibig sa pagitan ng lalaki at babae sa kanya. "Sinabi mo ba na gusto mo akong makadate pero mukhang hindi rin pala niya ako talagang gusto? Bakit pa siya nag-abala?" Habang nagtatanong si Angelina, halos lumitaw ang sagot sa kanyang ulo. Para ipaghiganti ang kanyang kapatid? "Mas tanga ka pa pala sa inaakala ko." Panunuya ni Benjamin. Masama siyang tinignan ni Angelina at sinabing, "Hindi ba masisira ang relasyon mo sa kanya?" Huminahon ang mukha ni Benjamin habang sinasabing, "Hindi pa. Nagtagal ang relasyon natin." "Oo nga," sagot ni Angelina tapos ay kinuha niyang kutsilyo at tinidor at pinagpatuloy ang pagkain niya. "Kung ganon, alam mo ba ang gusto mong malaman?" tanong ni Benjamin. Gusto niya ng kasagutan mula sa kanya. "Wala na akong meeting sa mga namumuno sa opisina ngayon. Lahat sila ay pabor sa pakipagtrabaho sa Trust Capital. May kakayahan kang tumanggi," sinabi ni Benjamin. "Kainin mo na lang ang pagkain mo," sinabi ni Angelina. Kahit na magdesisyon siya magtrabaho kay Cesar Chavez, hindi ibig sabihin na mahulog siya sa kanya. "Ano sa tingin mo ibibigay niyang motibo? Mukha bang madali lang akong kuhain para sa'yo?" Nanahimik si Benjamin. Bumalik si Angelina sa kanyang kwarto pagkatapos ng hapunan. Binubuksan ang mensahe ni Cesar at tinignan ang nilalaman nito. Ang alon ng hindi komportable ay bumalot sa kanyang pagkatapos itong mabasa. Hindi niya alam ang bagay tungkol sa pagpapatakbo ng kumpanya, pero naiintindihan niya ng mabuti ang panukala ni Cesar. Kung pupunta sila sa direksyon kung saan niya gusto, ang Montenegro Industries ay malamang nababalik mula sa kamatayan, kung hindi lang dahil sa katotohanan ng kapatid ni Cesar si China Chavez. Agad siyang papayag na makipagtrabaho sa kanya. Pinatay ni Angelina ang kanyang laptop at nahiga sa kama. Kinuha ang kanyang telepono at nakita ang mensahe mula kay Teresa. "Natulog ako kasama si Howard Cliff." Tingin ko'y nahulog na ako sa kanya. Hindi inaasahan ni Angelina mapupuntang mga bagay sa ganitong paraan. Gayunpaman, maliban sa pagiging medyo kakaiba, hindi na rin masama si Howard Cliff. "Angelina, i-date mo kung nahulog ka na sa kanya.
Siguro nakatadhana na kayo sa isa't isa. Teresa, sinabi niya na may gusto siyang ipakilalang importanteng tao sa akin. Bukas pero hindi niya sinasabi kung sino yon. Kinakabahan ako. Siguro gusto kanyang isurprise. Teresa, ayos na sorpresa pero hindi na dapat matakot. Pag-usapan natin ng asawa mo. Natutulog ba kayo sa parehong kwarto? Bumugso ang mga pisngi ni Angelina habang nagtitipa siya. Nasa guest room ako. Walang dapat pag-usapan patungkol sa kanya. Huwag ka nang magtanong. Teresa, gwapo ba? Ayaw sagutin ni Angelina ang tanong noong una pero ang gwapong mukha ni Benjamin ang lumitaw sa kanyang utak at hindi niya mapigilang i-text pabalik. Oo. Angelina, ang swerte mo talaga. Ilang taon na siya? Mas matanda ng konti kesa sa atin. Teresa, may mga kalamangan ang mga matatandang lalaki. Marahan sila, maalalahanin. Alam nila kung paano katratuhin sa tama. Angelina, kakanood mo yan ng mga romansa mga palabas. Teresa, hindi ba sabi mo gwapo? Yun ang kailangan mo. Ang gwapong mukha na kayang itamang mali ng mga lalaki. Sa sumunod na araw, walang humpay na tumitik si Angelina kay Benjamin ng matagal. Kapag mas lalo niya nasusulyapan ang kanyang makapal na kilay, nagbabagang mga mata, matangos na ilong at nakakaakit ng mga labi, na siyang nagpapaakit sa kanya lalo. Inignora ni Benjamin ang kanyang prangkang obserbasyon sa kanya at nagtanong, "May oras ka ba mamayang gabi?" Napatigil sa pagtibok ang puso ni Angelina. Inaaya ba niyang lumabas kami? Yata, sinabi ni Angelina habang binababaan ng tanaw at kinagatan ng tinapay. Sasabihan kong driver na sunduin ka sa tanghali. Saan tayo pupunta? Malalaman mo kapag nakapunta na tayo doon. Nang alas 5 na ng hapon, dinala ni Howard si Teresa sa isang mamahaling restaurant. Naalala mo bang kaibigan na binanggit ko noon? Tanong ni Howard habang hinahawakan ang kamay ni Teresa na parang ayaw na niyang mawalay sa kanya ng ilang segundo. Ang taong biglang nagkaroon ng asawa. Inalala ni Teresa ang tungkol dito at bigla itong lumitaw sa kanyang isipan. Ibig mo bang sabihin ay nagmamadaling nagpakasal? Ang isa na tumulong sa iyo upang matulungan ang kanyang asawa kapag siya ay nagkakaproblema. Ngunit nagalit kapag siya ay talagang lumabas para makita ka. Tumango sa Howard at sinabing, "Siya nga, nakilala ko siya sa ibang bansa. Mas matanda siya ng 8 taon sa akin. Magkapit-bahay kami nang nasa kolehiyo siya. Sinusundan ko siya noon palagi. Kinikita mo pa rin kahit na mataas ang agwat ng edad niyo?" Tanong ni Teresa. "Oo, sa kanya ako pumupunta kapag napapahamak ako," sagot ni Howard. Bumalik si Teresa sa kanyang mukha at tinukso. "Anong klaseng pahamak ang posibleng mangyari sa isang batang lalaking gaya mo?" "Gusto ko magsimula ng sariling negosyo pero tutulong pamilya ko dito. May matugumpay silang karera. Kahit ang tatay ko'y hinahangaan siya kaya kailangan kong tulungan siyang pilitin ito." Agad na nasabik si Teresa. "Anong pangalan niya? Sigurado ako narinig ko na siya noon kung isa siyang matagumpay na negosyante." "Malamang ay narinig mo ng pangalan niya," sinabi ni Howard habang sumisimsim sa kanyang tubig. "Si Benjamin Ilagan." Nalaki ang mga mata ni Teresa sa pagtataka. Binitawan niyang kamay ni Howard at sumigaw. "Kasal na siya? Diyos ko, may kaibigan ako sinasamba siya. Malulungkot siya kapag nalaman niyang tungkol dito." Hindi lang ang kaibigan mo tumitingala sa kanya. Sa kanyang pera't katayuan, maraming kababaihan na nakatuon sa kanya. Ang kanyang asawa'y wala sa kanyang katayuan. "Ha? Sinong asawa niya?" "Nakakaselos naman." Ngumuso si Teresa habang nagiging berde siya sa inggit. Gustong magpatuloy ni Howard para ipagpatuloy ang kanyang panguhula. "Wala lang siya, hindi mo siya kilala kahit nabanggitin ko siya sa'yo. Makikita mo kapag dumating sila," sinabi niya tapos ay dagdag niya, "Maiba tayo, wag mong banggitin kahit kanino kung paano ako natulungan ni Benjamin dati, okay?" Tumango si Teresa. Sinuot ni Angelina ang kanyang bagong bestida para sa gabing iyon at napagdesisyonan na magsuot ng jacket pamatong dito. Nang makarating ang driver sa Montenegro Industries para sunduin siya, sinabi niya, "Ang ganda mo ngayon, madam," namula sobrang mga mukha ni Angelina. Ang ginawa lang naman niya ay naglagay ng iilang foundation at lipstick. Mukha ba talaga siyang kakaiba kaysa sa dati? Nang nasa sasakyan na siya, hinila ni Angelina ang maliit na salamin mula sa kanyang bag at inobserbahan ang kanyang muka. Sa kabila ng kanyang magandang kalagayan, mas lalong pinaibig ng mapulang pisngi niya ang panahon. Nakarating sina Benjamin at Angelina saktong alas 6 ng hapon. Nang umapak sila sa pangalawang baitang, agad na nakilala ni Teresa ang babaeng katabi ni Benjamin bilang Angelina.
Pakiramdam ni Teresa ay lumipad ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Ang asawang pinakasalan ni Benjamin ay walang iba kundi ang kanyang matalik na kaibigang si Angelina Montenegro. Malapit na siyang maluwa sa mga mangyayari. Nang napansin ni Angelina sa Teresa at Howard, tinaas niyang kanyang mga kilay at tinanong si Benjamin. Kilala mo si Howard Cliff? Ang malakas na pakaramdam ay kagad na umangat sa buong katawan niya. Tinanggap ni Benjamin ang biglaang pagbabago ng emosyon niya at sumagot. Magkapit-bahay kami noon, nag-aaral ako sa ibang bansa. Naglakad sila sa kanilang lamesa nang hinila pabalik ng mga waiter ang kanilang mga upuan at tinulungan sila sa kanilang pag-upo. Bumaba ang tingin ni Angelina sa kanyang dibdib at nagsimulang umangat baba ito. Wala siyang idea na magkakilala sina Benjamin at Howard. Mula sa tingin ng relasyon nila ay hindi na rin masama, kundi hindi sila magsasawa ng pribadong pagpupulong tulad nito. Ano ba talagang dahilan para dalhin siya ni Benjamin dito? Para kilalanin si Howard Cliff? Si Teresa ay mapusok na nagpadala ng senyales sa mga mata ni Angelina. Ngunit ang iniisip lamang ni Angelina ay ang relasyon ni Benjamin at Howard. Miss Montenegro, ang dahilan kung bakit hindi ko sinasabi sa iyo na kilala ko si Benjamin dahil ayaw ko makaramdam ka ng pagkabalisa. Nagsimulang ipaliwanag ni Howard ang kanyang sarili ng may ngiti. Hindi talaga kayo nagkakasundo bago ito mangyari. Hindi ko gustong itago ito mula sa iyo. Gusto ko talagang ibigay ang kumpanya ng inyong ama. Ginalaw ni Teresa ang kanyang telepono sa lamesa at nagpadala ng mensahe kay Angelina. Teresa, huwag kang makinig sa kanya, Angelina. Si Benjamin Ilagan ang bumili ng Montenegro Industries. Si Benjamin Ilagan. Sumulyap si Angelina sa kanyang telepono nasa lamesa at binuksan ang mensahe. Binasa niya ito at malamig na tumitig kay Howard. Sinabihan mo ba si Benjamin tungkol sa pagiging interesado sa kumpanya ko? Tanong niya. Ang mainit na ngiti niya ay nanatili sa kanyang mukha habang sinabing, Oo, tulad ng sinabi ko sa iyo kanina, naghahanap ako ng pagkakataong mamuhunan mula noong nagtapos ako ng kolehiyo. Nakatanggap pa si Angelina ng mensahe mula kay Teresa. Nagsisinungaling siya, ginagamit lang siya ni Benjamin Ilagan. Sumikip ang kanyang dibdib habang pinagpapatuloy niya ang pagtatanong kay Howard. Nakuha mo ba talaga ang pera mula sa tatay mo? May oras ba siya para makipagkita bukas? Gusto ko siyang kausapin. Namutla si Howard habang sumasagot siya. Hiniram kong pera. Hindi ko sinabi sa'yo dahil nahihiya ako. Sino nagbigay ng pera? Wika ni Angelina. Si Benjamin na tahimik na nakaupo sa buong pag-uusap ay nagsalita rin sa wakas. Ako, sinabi niya. Nagpadala ng panibagong mensahe sa Angelina. Pareho sila nagsisinungaling. Si Benjamin Ilagan, si Mr. P. Sinabi sa akin kanina ni Howard, kailangan mo silang ibulgar ngayon. Mahigpit na kumuyom ang kamay ni Angelina sa kanyang telepono at ang isa ay nakahigpit sa isang baso ng tubig. Nawala ng kulay ang kanyang mukha at ang mga labi niya ay maputla mula sa kakakagat. Si Benjamin si Mr. P, gusto niya lang gamitin ang pangalan ni Howard para bilhin ng Montenegro Industries. Kahit na anong paraan, ang natitirang aksyon ni Benjamin ay masama para sa kanya. Bakit hindi mismo siyang mag-alok? Minamalit niya bang Montenegro Industries? O etong paraan ng pagpapahiya niya? Sa gabi ng kanyang unang meeting kay Mr. P, ang pumasok sa utak ni Angelina, galit si Benjamin na halos kausap niya ang hindi kilalang tao at nagdusa sa buong gabi. Sa tingin niya ba natanga si Angelina? Nakakasabik ba para sa kanya ang nakasakalin siya sa kanyang leeg? Kung wala lang tao sa paligid nila, sinampal na ni Angelina si Benjamin. Kahit nagawin niya yon, may mababago ba? Iniwan ni Angelina ang baso sa lamesa, tumayo at umalis. Hintayin mo ko, Angelina, tawag ni Teresa. Habang kinuha ang kanyang bag at sinundan si Angelina. Nalaglag ang panga ni Howard. Ano, kilala nila ang isa't isa? Benjamin, pasensya ka na, wala akong idea na magkaibigan sila. Galit na galit ang kanyang isipan ng mga saloobin habang pulang-pulang kanyang pisngi. Nagkamali siya. Malamig ang ekspresyon ni Benjamin at kinuyom niya ang kanyang kamao. Akala ko pamilyar lang ang nobya mo nang mapadala na ng litrato kahapon. Saka ko lang naalala nagkita na kami nang nasa concert hall ako kasama si Angelina. Sinabi niya na may kaibigan siya sa oras na yun. Tingin ko nga. Dinala mo si Angelina dito para makita ko ni Angelina dahil alam mong magkaibigan sila? Sinabi ni Howard sa nagliliwanag na ekspresyon sa kanyang mukha. Bakit mo sinasaalang-alang na malaman ni Angelina tungkol sa lahat ng ito at dalhin siya dito? May sinabi ka ba sa kasintahan mo? Tanong ni Benjamin. Kinamot ni Howard ang kanyang ulo at sinagot ng totoo. Sinabi ko lang ang tungkol sa ilang bagay bago ka napadpad dito. Impormasyon lang yon para mas mapadaling usapan. Bakit galit si Angelina dito? Hindi ba sobrang reaction niya kahit na ikaw ang may gusto sa kanya? Pera ang pinag-uusapan. Walang iba maliban sa iyong gustong bumili sa presyo ng
Montenegro Industries. Hindi niya matanggap na ako si Mr. P. Paus sa tugon ni Benjamin. Naabutan ni Teresa si Angelina sa labas ng restaurant at hinawakan ng braso niya. Hindi ako makapaniwala na kasal ka kay Benjamin Ilagan, Angelina. Eto'y napakalaking balita. Bulalas ni Teresa. Si Angelina sa kabilang banday naramdaman na merong isang bukol na natigil sa kanyang lalamunan. Sinabi ni Howard na gusto lang niyang tulungan ka, ngunit napahiya din. Tungkol dito, sabi ni Teresa, bumalik tayo sa loob, Angelina. Dapat nating hayaan siya magpaliwanag. Inalog ni Angelina ang pagkakahawak ni Teresa. Ang kanyang tono ay malamig at sinabi niya, sige na, gusto ko na mag-isa. Sumakay siya ng taxi at umalis. Nang bumalik si Teresa sa restaurant, naglakad palabas ng gusali si Benjamin. Mabilis siyang ginawa ng mga hakbang na parang nagpasya siyang habulin si Angelina. Tinuro ni Teresa sa direksyon na iniwan ni Angelina at sinabing, kumuha siya ng taxi at pumunta sa daang iyon. Tumango si Benjamin bilang pasasalamat. Pagkatapos ay nagmadali patungo sa paradahan. Lumabas si Howard sa labas pagkatapos umalis si Benjamin. Lumapit siya kay Teresa na may mga matang puno ng akusasyon at sinabing, ikaw ay isang espiya. Ang mga pisngi ni Teresa ay namula, ngunit tinaas niya ang kanyang babang mataas at sinabing, gaano katagal kitang nakilala? Siyempre, nasa side ako ng matalik na kaibigan. Ginamit mo ko para makakuha ka ng impormasyon. Eksakto. Sinabi ni Teresa na walang pagsisisi. Ngayon nakuha ko ng impormasyon na kailangan ko. Maaari nating ipagpatuloy ang relasyon na to o tapusin na lang. Huminga si Howard. Gusto niyang magsalita, ngunit natatakot siyang sabihin ng mga maling bagay. Hindi siya handang palayain si Teresa, ngunit ayaw niya na makita niya kung gaano siya kadesperado para sa kanya. Huwag mong isipin ang tungkol sa pakipaghiwalay sa akin. Ang isipin natin ni si Benjamin at Angelina. Nasimulan mong gulo na to. Anong kinalaman dito sa akin? Hindi ako nagsinungaling sa kanya. Tumanggi si Teresa. Hindi mo ba nakitang nagsuot siya ng makeup ngayon? Hindi pa siya nagbihis ng ganito mula na nagkakilala kami. Sigurado akong ginawa niya ang ito lahat ng para kay Benjamin. Magiging maayos na sila kung pinipigilan mo yung bibig mo. Malapit na makumbinsi si Teresa sa kanyang katawa-tawang lohika. Hindi ka ba na-touch kung ang isang tao ay handang ubusin ang lahat ng perang yun upang makatulong na mabayaran ang iyong utang? Tanong ni Howard. Tumango si Teresa at sinabing, sa palagay ko, ngunit si Angelina hindi isang makatwirang tao. Sigurado ako na meron siya sariling mga dahilan sa pagiging galit nito. Tinaas ni Howard ang kanyang kamay at tinawakan ang kanyang ulo. Hinawakan ni Teresa ang kanyang braso at sinabing, bilang aking kasintahan, dapat nasa tabi mo ko. Nagugutom ako. Kumain na tayo. Sinabi ni Teresa pagkatapos ay hinila siya pabalik sa restaurant. Sumakay si Angelina sa taxi sa bahay ng kanyang ina. Wala na siyang ibang pupuntahan. Nang makita ni Sally ang nagyayalong ekspresyon ng kanyang anak, hinila niya ito, pinaupo siya sa sofa. Anong meron? Nag-away ba kayo ni Benjamin?